Yan po guys, so magandang araw po muli sa ating lahat. And another vlog po tayo and for today's vlog, so atin po nga alamin, akin po ipapakita sa inyo on actual, step by step, kung paano po natin i-migrate yung ating account doon sa old system ng EPO doon sa bagong system nila. Ayan, so may migration pong nangyari guys kasi mayroon pong bagong system na in-implement po ng EPO. So ngayon yung old system nila, so ida-down na po nila yung database nila. So kailangan na yung ating mga previous na account created doon ay i-migrate natin ngayon doon sa bagong system. Ayan, so dito sa vlog natin, so screen recording ko po yung aking computer or laptop, same lang naman po yun, as well as cellphone natin. So same lang naman po yun, yung browser lang naman po ang gagamitin natin doon. So ano yung mga browser na yon? So mamaya makikita natin, pero maraming browser yan, pero ang gagamitin po nating browser ay yung ating Google Chrome. Ayan, so screen recording natin yung ating computer. Pupuntahan natin yung, papakita natin kung anong website ang pupuntahan natin, ano yung mga requirements na kailangan natin i-provide para successful na ma-migrate natin yung ating account doon sa old system ng EPO doon sa bagong system nila. Ayan, so at the same time, dahil nga nag-migrate sila ng system, of course, na nag-migrate sila, mayroon tayong aasahan ng mga bagong features. Kaya nga sila nag-migrate, kaya nila dinown na yung old system nila. So pagka na-migrate na natin yung ating account doon sa bagong system nila, so alamin po natin, sisilipin po natin yung mga bagong features doon sa kanilang bagong website. Kasi ako hindi ko pa nasilip, pero titignan po natin itong vlog natin na ito. So ating aalamin kung ano yung mga benefits natin doon na pwede nating ma-acquire doon sa bagong system nila. Ayan, so stay tuned po kayo at akin po ipapakita. Pupunta lang po ako sa computer ko at mag-start na po ako mag-screen recording para makita po natin step by step, para hindi po mahirap sa atin, lalo na yung mga hindi gaanong maalam sa computer. So makakatulong po sa inyo to guys, kasi from the scratch, ayan, from dun sa first flow ng pag-migrate ay nandito po, papanoorin lang po natin itong video na to, susundan natin. Syempre yung mga information na i-encode natin, iba yung information ko, syempre yung personal information nyo po yung i-encode, pero yung step by step flow ay ito po yung gagawin nating vlog. Ayan, so tara guys. Okay, so nandito na po tayo sa ating computer system. So una pong pupuntahan natin yung ating browser, kako nga yung ating Google Chrome yung gagamitin. So double click lang po natin yung ating Google Chrome. Ayan, dito po kung hindi natin kabisado yung link o yung URL ng bagong system ng EPO, so madali lang po, puntahan lang po natin yung Google. Tapos dito sa Google, i-type lang po natin EPO. Ayan, so enter lang po natin. Ayan, so ito na po siya, PNP EPO. So click lang po natin yan. Usually kung mapapansin nyo po ito, https epo.pnp.gov.ph. Ito na po mismo yung link ng bago nilang system. So i-click lang po natin yan. Ayan, so nandito na po yung kanilang website. Okay, so pagkabukas po nito, so i-click po natin yung old user. Ayan, dito po sa old user, yung ating na-mention kanina, yung ang kailangan nga natin ay kailangan natin yung LTAP ID. Saka updated mobile phone number natin, kasi itong mobile phone number natin kailangan na alam nyo, kasi dito isi-send yung ating OTP. Ayan, so yung one time PIN. Then yung password, ito yung password nyo dun sa lumang system ng EPO. Okay, so in addition, yung mobile number na in-encode ko dito, yung mobile number kung saan naka-registered dun sa old na EPO account ko. So ito yon, yung contact information, yung mobile number ko na nakalagay dito, yung na-encode ko dun sa old system. So yun yung nilagay ko dito na contact number. Okay, so i-encode ko lang yung aking LTAP ID, yung aking mobile number, yung aking password nung old system. Okay, then click submit. Okay, so old account has been updated. So okay po natin. Okay, so once successfully updated na yung migration ng ating old account doon sa lumang system,
dito sa migration ng bagong system natin. So makaka-receive tayo ng OTP dun sa number na in-encode natin kanina. So makaka-receive tayo ng temporary password. Okay, so once na maka-receive tayo ng OTP dun sa ating cellphone ng temporary password, so pwede na po tayo mag-login dun sa bagong system natin dito sa FEO using yung ating cellphone number na in-encode kanina at yung ating temporary password. Ayan, so successfully login na siya. So magko-prompt po siya ng change password. So doon sa enter old password, ang ilalagay po natin doon yung ating temporary password na na-receive doon sa ating OTP. Tapos mag-enter tayo ng new password. Kailangan po mayroon pong isang lowercase para tanggapin niya po yung ating password. Okay, so once na na-receive na natin yung ating password, so babalik ulit siya doon sa login page. So, dun sa login page, pwede na nating i-login ulit yung ating cellphone number na in-encode kanina at yung na-change natin na password. Yun na yung gagamitin nating password. Hindi na yung temporary password. Okay, so yan, successfully login na siya. So, di-discuss naman natin yung mga bagong features dito sa bagong system. Okay, so ating silipin yung mga bagong features dito sa ating bagong FEO system. So under ng profile, so as usual yan, yung mga information lang naman, address, contact information. So usually as is pa rin siya, katulad nung old account. So ganun din sa under ng firearm. So dito po may nadagdag yung forms. Ayan, dito sa mga forms, pwede ka nang mag-download. Ayan, so nandito na yung mga forms na ating kailangan. So hindi katulad dati, so ang hirap maghanap. Kailangan po mag-search sa internet para makapag-download ng form, or kaya pumunta mismo sa FEO para dun sa one-stop shop ng let's say dun sa Krame, so para makahingi ka lang ng form. So dito po ngayon ready for download na po siya. So mamimili ka na lang po kung anong mga forms na kailangan mo. So downloadable na po siya. Okay, so ano pa yung pwede nating ano pa yung mga nadagdag na bagong features. So dito sa select services, ayan, ito yung pinaka the best. Yung pwede ka na mag-apply online yung ating PTT, yung permit to transport. So individual, so ito po yung kailangan namin mga shooter. Ayan, so PTT. So usually pagka may mga laro, so kumukuha tayo ng PTT para dun sa laro na ating aatinan. So dito po may mga transaction type purpose siya. So practice firing, repair, transport to residence, transfer of residence, blah blah. So mas accessible na po siya ngayon. Naka-indicate din dito yung point of origin saka destination. So pwede mo siya i-declare at ammunition. So i-declare mo na rin kung anong ammunition niyan. So napaka-accessible, users friendly na po ngayon to. Hindi na tayo nagpapakahirap para kumuha pa ng PTT or pupunta pa tayo sa one-stop shop ng Krame. So another, ito po yung ating permit to carry. So sa nakalagay po ngayon na activating soon. So siguro inaayos pa nila to. So yan po, pagka naayos po nila to, so another vlog po tayo. So step by step gagawin po natin yan. So mag-acquire po tayo ng permit to carry para dun sa ating baril. For the sake of vlogging, para mapakita ko sa inyo kung paano siya makuha step by step.